Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko. Sa iyong pagtaguyod, naging mga banal na martir, sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan, na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan, kami ay makapanatili ring matatag sa pagsunod sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo ito, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatototohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat na namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo, sa daing ko natulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong.
Dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yang banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyong pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ginugunita po natin ngayon ang Korean martyrs. Alam niyo, matapos po ang Feast of the Exaltation of the Holy Cross noong September 14, 6 na araw na rin ngayon na salit-salitang tinetema ng ating mga pagbasa ang 3 theological virtues of faith, hope, and love. Ngayong Biyernes ay binibigyang diin ni Apostol Pablo ang pag-asa o yung hope. At itong pag-asang ito ay nakatindig sa muling pagkabuhay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Napakaliwanag naman ang sinasabi ng Ebanghelyo, no ho? Hindi ko na masyadong susubukang ipaliwanag. Gusto ko lamang iparating na hindi lamang pala mga lalaki ang malapitang sumunod kay Jesus, pati yung mga babaeng ito na ating nabanggit. Nasa supporting roles naman sila. Kinailangan silang mabuti ng mga alagad, ng mga apostol, at ni Jesus mismo
para sa pagtataguyod ng kaharian ng langit dito pa lang sa lupa. So, ang malinaw dito mga kapatid at mga kadiboto, lahat po tayo ay mayroong gampanin sa kaharian ng Diyos. Maganda siguro kung matutuklasan natin sa ating sarili kung saan ba tayo tinatawag, kung saan tayo nalilinya, ano ang role na pwede nating gampanan na angkop sa atin at akma sa ating kinasanayan o yung ating training o yung ating background. Okay. So, kung inyong mamarapatin, ay gusto ko sanang mag-focus sa unang pagbasa. Ano ho? Doon sa sinasabi ni Apostol Pablo na pag-asa sa muling pagkabuhay. Wala po kasing katuturan ang ating pananampalataya ayon na rin sa Kanya kung si Kristo ay hindi muling pinuhay. Nananalig po tayo na si Kristo'y nabuhay na mag-uli. Sabi nga, we are Easter people. Kasi hindi tayo sumasamba sa patay na Panginoon. Ang ginagawa natin pag tayo nagsisimba, pag tayo nagmimisa, hindi lang po natin pinananatili ang kanyang alaala at sinasariwa ngayon. Hindi po ganon. Hindi din po natin ginagawang pagdakila lamang o pagkilala, pagpupugay sa ginawa niya noon. Kundi kung ano ang ginawa niya noon, ang kanyang ultimate sacrifice ay nagiging present ngayon. Yan ho ang mystery. Sa madaling sabi mga kapatid at mga kadiboto, ang pagsamba po natin kay Hesukristo ay pagsamba natin sa Diyos na buhay. At marami pong sumaksi sa katotohanan ito. Pwede nating subukang ipaliwanag ang empty tomb sa maraming paraan kung bakit wala siya roon. Kung medyo malikot-likot ang ating isip, pwede tayong makaisip na hindi naman talaga kung ano-anong pwede nating masabi na baka hindi talaga namatay. Napalibing doon, nagising uli, umalis na doon. Pero hindi uubra dahil kukulangin tayo sa pruweba. Pwede nating maisip na ewan ko kung ano pang pwede pang napakaraming pwedeng subukan. Kaya lang mga kapatid at mga kadiboto, lahat ng argumento, lahat ng paghahain ng pruweba tungkol sa empty tomb ay hindi viable. Maliban lamang sa isa na pinaka-obvious na siya ay muling nabuhay. Bukod doon mga kapatid sa empty tomb, may lista rin ng kanyang mga pagpapakita. Ayon nga kay Apostol Pablo rin kahapon sa unang pagbasa, siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit sa 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon, at sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin. Ang nakita po nila ay si Jesus din, pero sa kanyang resurrected state. Ang mga ito po ay hindi collective hallucinations. Nag-hallucinate siya, nag-hallucinate din ako, nag-hallucinate din ikaw. At
dahil nagkakwentuhan tayo, ay alam mo, yun din na nakita ko, ay ako rin. Hindi ho ganun. Hindi po yun collective hallucinations o mass visions, mga pangitain na nakita ng ilan doon, nakita ng iba dito, nag-compare sila. Hindi po mga pangitain, kundi yun pong nakita nila ay ang resurrected state, resurrected Christ. Ano ho? So hindi multo ang kanilang nakita. Di ba humingi pa nga ng bahaw? Kung naalala nyo, sa upper room, meron ba kayo diyang tirang pagkain? Meron ba kayo diyang tirang ulam? At kumain siya sa kanilang harapan. Wala naman yatang multong kumakain ng inihaw na isda. Ano ho? Hindi rin po ito basta simbolo lang ng kanyang glorified state. Wala rin po kasing simbolo na kumakain ng inihaw na isda at bahaw. Maging ang testimonya ng mga apostol ay nagpapatotoo po sa resurrection. Isa lang naman sa kanila ang tuluyang nagapi ng takot. Sino po yun? Sa mga apostoles, sino po yung tuluyang nagapi ng takot? Si Judas daw. Si Judas. So hindi sila nawalang lahat. Natakot sila, nagpangalat sila, pero bumalik din sila matapos ang resurrection. Katunayan, naging handa silang mamatay. At ganun nga ang nangyari. Alang-alang sa pananampalataya. Maging itong ating ipinagdiriwa ngayon, sina Andrew, Peter, mga Korean martyrs, namatay dahil sa pananampalataya. At dahil po totoo ang kanilang pinananampalatayanan, yun ho ang constant doon. Tayong mga nananampalataya, tayo ang variables, maaring manghina tayo sa ating pananampalataya, manlupaypay, maari namang isang araw malakas ang ating pananampalataya, kayang-kaya nating lumakad sa tubig, maari namang sa isang araw, lumulubog tayong parang bato. Ganon talaga ang pananampalataya. Pero ang ating pinananampalatayanan ay hindi nagbabago. Siya po ang constant. Kaya po, binago ng kanilang pinananampalatayanan. Okay, kaklaruhin ko lang po ito, ano? Hindi ko po sinasabi na binago sila ng kanilang pananampalataya. Sila po ay binago ng kanilang pinananampalatayanan at binabago rin tayo ngayon. Maging ang paraan ng kanilang pagkamatay ay nabago din in the hope of the resurrection. Ano po ba ang kapupuntahan natin sa pag-asang ito? So, pag-asa po sa kinabukasan ang hatid nito sa atin. Bagamat nabubuhay tayo sa kasalukuyan. So, sinisikap nating mabuhay sa present moment, di ba? Nabubuhay tayo sa present moment, sa kasalukuyan, sa ngayon, hindi sa nakaraan masyado. Kasi nga sabi ng mga CEOs, mga Chief Executive Officers, it's too late for the past. Bagamat ang ating kasalukuyan ay informed ng past, ibig sabihin, yung natututunan natin sa nakaraan, natutulungan tayo kung paano mamuhay sa kasalukuyan, ang pamumuhay natin ngayon ay para sa kinabukasan. Ano ho? Okay, lilinawin ko lang ulit. Hindi po tayo nabubuhay sa kinabukasan. Nabubuhay po tayo sa kasalukuyan para sa kinabukasan.
Totoo pong miraculous ang resurrection. Given po yan. Humahamon sa lahat ng ating nalalaman at naiintindihan. Pero dito rin po tayo magandang magsimula kung gusto po natin ng pananampalatayang maaari nating pagbatayan ng ating buhay at pag-iral. Kung gusto natin na ang ating buhay ay maging meaningful at ang ating existence ay mayroong purpose, pwede po tayong magsimulang mag-work on our faith. I-inform natin ang ating pananampalataya. Mag-aral tayo ng kaunti, kahit papaano, magbasa-basa din naman ng Biblia, kahit tayo Katoliko, makinig na mabuti sa mga paborito ninyong mga vloggers na mga obispo at mga pari, at magsumikap din na maunawaan at mahawakan ang ating pananampalataya. Sa ganun, magkakaroon tayo ng kaunting idea at imahe ng ating pinananampalatayanan. So, ito rin po ang pwede nating panghawakan na katotohanan na ang lahat pala para sa atin ay maaari pang mabago. At hindi pa huli ang lahat para sa pagsisimulang muli. Na wala palang pagtatawa o halakhak na parang walang katapusan. Na wala palang kasalanang tatapos na sa lahat. Na ang lahat palang anyo o paraan ng kamatayan ay maaari pang mapagtagumpayan. Fresh po ang bawat araw, minamahal kong mga kapatid. Hindi po lahat ng pintuang isinara sa ating buhay ay mananatiling sarado. Nagbubukas pa po ang Diyos ng iba. Hindi po niya isinusuko ang kanyang pag-asa para sa atin. Ganon din po ang ating gawin. Huwag po tayong bibitiw. Bayaan nawa nating tulungan tayo ng Espiritu Santo sa pananatiling nakakapit sa pag-asa na pinalalakas ng pagtanggap natin sa banal na Eukaristiya. Mahal na pong Jesus Nazareno, nasa inyo po ang aming lakas at pag-asa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin po tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang kanyang presensya. Sa bawat dalangin ng atin pong tugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway wag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo.
Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Lakas loob po nating iakyat sa krus at walang sawang ihain sa dambana ng Nazareno ang ating mga personal na intensyon, pati na po yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagsimba natin dito sa Quiapo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw, at iyong pagindapating kami ay iyong kalugdan, bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay ipahayag kahit na sila ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sarili niyang buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan nilang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal at mga martir, gaya ng mga Korean martyrs, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. at Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas, na dulot ng banal na salusalo, sa paggunita namin sa mga banal na martir. Hinihiling po namin kami ay inyo ring pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat, bilang mga kaanib ng iyong simbahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan.
matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-asa ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.